Pinky, medyo mahina nga ang signal dito ngayon sa Bogo kasi hindi lahat kasi may kuryente. Pero narito tayo ngayon sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo City at dito nga walang tigil ang pag-asikaso ng mga doktor at mga volunteers. Maya-maya kasi may mga dumarating na pasyente mula sa iba't ibang barangay sa Bogo. Tumataas ang bilang ng mga nasawi dahil sa lindol at dito lang sa Bogo, 30 na ang namatay habang umabot na sa halos 200 ang nasugatan. Ilan sa mga pasyenteng dinala sa Bogo ay natamaan ng mga nabasag na salamin. May mga bata at senior citizen naman na nagpagamot sa ospital nang yanigin ng lindol kagabi. Karamihan sa kanila nangangamba dahil mayat-maya nagkakaroon ng aftershock. Kaninang hapon lang dumating sina DPWH Secretary Vince Dizon kasama ilang miyembro ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma ng Secretary Dizon na kailangan bilisan ang pag-ayos ng ospital. Urgent ang assessment at agad na ayusin at isabay na rin ang pag-repair ng mga sirang kalsada. Ayon kay Secretary Dizon, aabot sa 2 bilyong piso ang halaga ng mga nasirang struktura ng gobyerno. Kasama na rito ang mga paaralan, roads at hospitals. Inikot ng Billionaire News Channel Pinky kanina ang mga munisipyo na tinamaan ng lindol kagabi mula sa Tuburan patungong Tabuelan at San Remigio, mga kalapit bayan ng epicenter ng lindol. Biak-biak ang mga kalsada, hindi naman naputol ang tulay, pero wasak ang gitnang bahagi. Mga motor at pribadong sasakyan lang ang maaring dumaan. Ang Bogo City Hall naman, wasak ang halos buong building. Lahat ng volunteers, medical personnel, nasa labas ng City Hall at District Hospital nakaantabay. Halos oras-oras din ang biyahe ng mga ambulansya mula sa norte patungong ospital ng Cebu City. Doon kasi dinadala ang mga maituring na critical na pasyente. Inaasahan bukas, City si Pangulong Marcos. Pinky? Mary Ann, patuloy ba ang nararamdaman ninyong aftershocks dyan? Oo, halos parang minuminuto may aftershock. Galing tayo kanina sa Bogo City Hall, may aftershock, mas malakas doon. Ito kayo sa labas hospital, din may aftershock. Naabutan nga natin kanina, tumatakbo yung mga dito mismo sa grounds na ng hospital. Alright. So, Mary Ann, yung mga kababayan natin, especially yung dyan sa Cebu Provincial Hospital, ano yung sitwasyon? Marami pa ba sa kababayan natin ay nasa mga tent sa labas? Nasa mga hospital beds sila, nandito isa-isa at binabantayan naman sila ng mga nurses na mga volunteers mula pa sa Cebu City. Karamihan dito sa kanila talaga mga senior citizens, may mga bagong kapapanganak lang. Kaya, at saka mainit, napakainit ang tent. Alam mo naman, ang tent, mainit. Oo. So, Pero Mary Ann, nasa sa labas sila ng ospital. Nasa labas sila ng ospital. Oo. Nasa labas sila ng ospital. Kasi delikado rin kasi yung sa loob. Kaya agad na i-assess ang sitwasyon dun sa loob. Kasi nga, yung mayanig-yanig pa. Yeah. Delikado pa, no? Alright. So, Mary Ann, maraming salamat sa iyong report at mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Mary Ann Uy, nag-uulat mula sa Bogo, Cebu.